Isa pa pong usapin natin ngayon, ito pong inorderan na po ng Supreme Court itong DBM Congress ng BICAM budget record. Kaya ito po, takot na takot po sila kasi sila pa nakaupo, nag-o-order na ng mga ebidensya yung Supreme Court. Napakalaki po ng ginawa nila. Yan po, nag-ugat po yan. Kaya po sinasabi ng lahat ng marami na mga taga-kongreso, yung mga utak niyan ng napakalaking nakawan. Kasi minanipulate nila eh. Sa BICAM po naganap yung mga eto rin po ang paliwanag natin kung bakit walang malalaking proyekto si BBM. Hindi po dahil na si Duterte po ay kung ano pa man nakautang, hindi po. Pareho lang po. Mas malaki po ang utang. No? Mas malaki po ang utang ni BBM kaysa kay Tatay Digong. Baka walang binadget para sa mga malalaking proyekto, para sa infrastructure ba dong? Baka iba yung priority ni BBM. Hindi infrastructure. Infrastructure din po. Mas malaki po ang budget ng infrastructure ni BBM kaysa kay Tatay Digong. Eh ganun pala, bakit walang maituro kahit na isang malaking proyekto? Ang pinakasikat na proyekto na nila yung yung footbridge sa Kamuning. Bakit nga pala badong na wala silang maipagmalaki kung maraming ba? Kasi nga kinonvert nila lahat sa flood control. At dyan po sa BICAM, kaya po inuutusan sila, hinahanapan sila ng Supreme Court. Sino yung may panukala niya na ilipat nyo lahat? Umutang po tayo ng mga pang ng tulay. Halimbawa, yung naalala ko lang na isa sa mga inutang nila sa South Korea. Kaya po winidraw ng South Korea yung uutangin pa eh. Sabi ng South Korea, prenis pala. Press nyo muna yan, huwag nyo munang pautangin yan. Kasi kung saan-saan nila, dinadala nila lahat sa flood control. Pati po yung subway, kaya hindi matuloy-tuloy. Sa flood control, na uwi yung mga budget para po pambili ng mga, anong tawag dyan? Right of way. Pati nga po yung wala silang ginastos, gusto nilang angkinin para may maipagmalaki. Nagpa-picture dun sa Davao Bridge na ginastosan ng China ni Sing Kunduling, wala po yung Pilipinas. Regalo yan ng China dyan sa mga taga Davao. Gusto pang angkinin eh. Para may maipagmalaki. Wala po talaga. Yan po dahil po sa ginawa nila sa flood control. At dahil po sa malawakan po, aminado, si BBM nga, pinagmamalaki niya, di ba? Ako nga ang naglantad niyang flood control na yan eh. Ako, siya daw ang naglantad. So talagang mayroong malawakang nakawan dyan. At dahil malawakan po ang nakawan dyan, iimbestigahan po ang, ngayon, may napakulong po. Yung mga nag-iimbestiga, katulad ni Marcoleta, siya po ang nakakulong. Kasi nag-imbestiga siya ng flood control. Kung sino pa yung nag-iimbestiga, sabi nga ni Mike Defensor, sino pa yung mga nag-iimbestiga, siya pa yung nakukulong. Sino pa yung naglalantad ng katiwalian, siya pa yung nakukulong. Hindi, tinukoy na ni Mike Defensor. Si Saldico at saka si Martin Romualdez, laya pa rin, hindi pa rin nakukulong. Si Amena Pagdangaman,
ginawa pang presidente ng bangko, CEO, presidente ng bangko. Tapos, yung susunod in rank, 'di ba? Tatlo silang pinaniniwalaan eh. Tinukoy na ni Ombudsman yung dalawa. Tinukoy na ni Ombudsman yung dalawa na mastermind, si Saldico at si Martin Romualdez. Pero may isa pa siyang hindi tinutukoy. Yung mas mataas pa sa kanila. Siyempre, hindi rin natin tutukoyin yan. Pero yung susunod sa kanila in rank, si Bunuan, aba, gagawin pang state witness. Pag state witness ka po, teka muna, 1,800 po tayo, 535 lang po ang nagla-likes. Baka gusto nyo naman mag-likes. Pag state witness ka po, mawawalan ka ng kaso. Sa tingin ko po, si Bunuan, hindi po pwedeng mawalan ng kaso dito. Pero, pwede talaga siyang mag-state witness kasi mas maituturo niya. Kung ituturo niya yun. Ang problema sa mga state witness natin, no? Ang tinuturo yung mas mababa sa kanila. Hindi yung mas mataas.